Ayan mga kabayan, samahan niyo akong balikan ang experience namin sa Paris travel namin. Wala kaming guided tour, puro lang kami gawa ng sarili namin itinerary. Tapos, it's mostly staycation. So, kung ano ang gusto naming balikan, kung saan namin gustong kumain, dun kami. So, nagsimula kami sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. Tapos meron kami connecting flight sa LaGuardia International Airport sa New York. And then from there, nagkaroon na kami ng long flight to Paris, dun sa isa sa pinakamalapit na international airport nila, yung Charles de Gaulle International Airport. So, dito sa nakikita nyo, it's mostly mga video clips from the airport sa kasagsagan ng boarding time. Interesting kasi ang Paris is a new experience for all of us in the family. Wala kaming masyadong expectation, bagong experience, bagong lugar. So, siguro maganda. Depende kung anong mga experience namin. So lahat ng expectations namin hanging. Wala kaming mataas na bar na sinet para sa sarili namin. Otherwise, may stress kami masyado. Since bakasyon yun, so it's really mostly bahala na si Batman kung saan kami makarating. Ayun, so so from New York all the way to Paris, inabot ng mga 8 hours siguro yon na flight. The following day na kami dumating doon. And it was a comfortable flight. Wala namang masyadong mga air packets. Wala namang masyadong mga pangyayari na pwede talagang na worth mentioning. So far, Paris is just like any other city. Very busy. Masyadong congested. Pero magandang experience kahit papano. So from Charles de Gaulle International Airport, kailangan pa naming mag-train uli para makarating ng Paris City Center, dun sa Gare du Nord, at nang marating namin yung aming hotel na tutulugan for the next 3 nights. And then from there, saka na namin hinanap yung mga connecting transportations pa namin. Hindi ko na matandaan kung nag-Uber ba kami o nag-taxi or something like that from the train terminal. Pero so far, smooth sailing naman. Kailangan mo lang talagang maging very conscious kasi hindi masyadong friendly ang mga French sa English translation. So, lahat ng mga labels, lahat ng mga notices in French language. So, kahit yung mga pangalan ng lugar, kahit yung mga directions, lahat yun. Ang Paris basically, so ito na, ang nakikita natin ngayon is our way to the hotel via a taxi. Paris, para rin lang, ang first impression ko, para rin lang siyang isang ordinaryong city kagaya ng mga narating ko na. Metro Manila, may mga vandalism din, may mga may mga tao, very busy nga lang, just like New York. Kung nakarating na kayo ng New York, similar ang pagka-busy ng mga tao sa Paris. Very busy sila, and most of the time they would walk from one point to the other. Although marami rin namang mga metro stations. I don't know kung anong tawag sa kanila. Basta train stations yon na umiikot sa kabuuan ng Paris.
Yan, medyo at that time, since it was around 7:30 maybe, hindi pa masyadong matao, maluwag pa ang kalsada, konti pa lang ang mga naglalakad. I think a lot of them were also tourists, kaya mga happy-go-lucky rin sila kagaya namin. So kung meron kayong chance na makapunta ng Paris, take note of these places. Medyo maganda rin siyang experience. Wala pa tayo sa exciting part. Hindi pa ito yung mga branded stores. Ito pa lang yung day 1 namin kasi. So kaya wala pa akong maipapakitang mga very interesting talaga. But this is the main thoroughfare of Paris. So kung maglalakad-lakad ka, ito yung madadaanan mo sa Paris. Mga local, small parks here and there sa mga corner. At nagbibigay din sila kahit paano ng ecological balance sa Paris. Paris is really an old city. Pero with all these greens sa mga local parks nila, mukhang nadadagdagan din kahit paano yung aesthetics. Ayan, and one noticeable character of Paris is yung presence ng kanilang mga classic buildings na by impression alone mukhang masasabi mo na hindi sila contemporary buildings lang. So malamang ang construction nila is about 100 years or more ago. Yan, sabi nila ang mga major roads ng Paris are actually centered in just one landmark. I'm not really sure if it was the Eiffel Tower or something else. So itong nakikita natin ngayon, ito yung Café Saint-Honore. Isang popular destination din, trendy and classic. So ito yung kahabaan uli ng mga major tourist destinations. Malapit ang lugar na ito sa may Louvre Museum. If you have been to Louvre Museum or nagpaplano pa lang kayo, ito yung makikita nyo around that area. I would suggest, ito yung Palais Royal. I would suggest na na maglakad-lakad lang kayo. I-minimize lang ang mga rides kasi magiging restricted ang tour experience nyo. So I would rather walk around hanggang maligaw. Mahahanap mo nila, maliit lang daw naman ang Paris eh. Ito yung Tuileries Garden de Tuileries or Tuileries Garden, kung paano mo nyo man i-pronounce yan. Isa uli siyang famous attraction. Ang maganda dito yung kanyang parallel arranged na mga kahoy. Ayan. So mahilig sila sa mga hilerang mga kahoy.
Pumunta kami doon around end of May. So, parang part pa yun ng mid-spring pa yun. So, ito naman yung part pa siya ng Tuileries Garden. Ang isang noticeable sa mga tao, and this time around, it was lunchtime. So, ang mga tao lumabas ng mga opisina nila at nagpahangin, nagbabasa o nagbabasa ng libro o kaya nakaupo lang sa park. Parang masarap mag-retire dito. Yun nga lang, high maintenance. Magre-require ng maraming pera kasi city living kaya. So there, ito pa yung mga landmarks nila. As you stroll along Louvre Museum, ito yung mga madadaanan mo. So, kinuha ko kasi ito in vertical mode, kaya limitado na lang tayo sa ganitong scenes kasi pinutol na ng video editor. Ayun, so this is the major thoroughfare. Medyo busy ng konti. I would say konti lang kasi kung i-compare mo sa Makati, for example, sobrang busy. Ayan, napaka-happy-go-lucky ng mga Parisians. Parang wala silang trabaho, wala silang problema sa buhay. Buti pa sila. So, eto uli yung Palais Royal. Mga still photos. And another glance at the Tuileries Garden. Nakakatuwa lang na para silang mga sundalong kahoy. Ayan, sabi nga ng mga social media content creators, very Instagrammable. Ayan, ito na yung area ng Louvre Museum. Kapag lumapit ka ng konti sa mga shopping strips, yan ang makikita mo. And maya-mayang konti sa isa pang episode na i-present ko sa inyo, makikita natin yung kabuuan ng Louvre Museum tour namin. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat.